Malapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Dinami-dami po ng mga... Eto alam mo Marcoleta, ano yung kailangan talaga mahiya ka talaga, no? Kasi unang-una yung Iglesia ni Cristo, yung mga miyembro, no? Kumbaga yung rally na yon nababoy. Ang dahil sa'yo kasi hindi naman po peace rally yung nangyari. Andin dito sa sinasabi mo ngayon na malapit ka na mapahiya, actually, yang sobra-sobra na eh. Di mo paramdam? Di ka ba nahiya sa mga Pilipino? Nagalit sa'yo ngayon? Bakit? Dahil yung may issue sa confidential funds, no? Yung may issue sa pandarambong, ay pilit mong pinagtatanggol. Yun. Ngayon gusto mo pa imbestigahan lahat ng may confidential funds. Hindi pwede yun. Diba? Kasi yung iba, wala namang issue. Wala namang issue sa pagnanakaw. Wala namang issue na in 11 days, in 7 days, or 9 days ba yun? 7 days. Naubos na yung budget. Wala naman eh. Si Sara Duterte lang ang may isyong ganon. At hindi naman po pwedeng imbestigahan lahat yan kasi nanggaling mismo sa bunganga mo, uy, confidential funds yan, teka lang. Hanggat walang issue sa confidential funds na yan, hindi mo pwedeng imbestigahan yan. Kasi confidential nga eh. Eh si Sara, may issue. 11 days, wala ng pera. Kaya inimbestigahan kahit pa confidential funds yan. Akala ko ba lawyer ka? K.O. Sunog ka dito. Ay, naku po, Marcoleta naman. Di ka pa nahiya niyan. Sasabihin mo, malapit ka nang mapahiya. Aba, di mo paramdam? K.O. Natatawa ako kay Marcoleta no? Tinatawag ng ibang boy kamatis. Yung kamatis daw, 20 to 30 daw yung isang piraso lang. Tapos yung ceiling green naman daw, yung isang piraso, ceiling green ano daw po, 10 piso. Tapos ang kilo daw, 400. Nung nagtanong-tanong ako sa tindahan, 40 lang daw yung kilo. K.O. Kinuntin ko yung kahapon eh. Diba? Tapos yung bill paper daw po, tumataginting daw po na 1,000 yung kilo. Tapos 45 pesos daw po yung isa. Tapos nung bumili ako kahapon, abay, 310. Diba? Ako'y maniniwala sa panahon ni Digong, yung sili talaga umabot ng 1,000. Pero ngayon po, wala. K.O. Walang ganoon. Tumaas man, pero babagsak din. Diba? So ito na po, pakinggan natin yung mga sasabihin ni Marcoleta dito. Pero, syempre mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, syempre, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Share po tayo at mag-like na rin kayo dyan mga pre. And meron din tayong Facebook dito, ayan, Ballpoint Man 2.0. Yan share po natin. Follow po natin yung ating Facebook page, yan. Meron din po tayong TikTok, diba? Syempre, eto na. Tuloy na po natin itong reaction natin kay Marcoleta. Malapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund. Bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Yun yung tanong niya. Bakit si Sara lang daw po yung pinupukusan? Bakit ang Office of the Vice President lang daw po yung pinupukusan? Bakit hindi daw po imbestigahan yung lahat ng ahensya? Si Sara Duterte lang yung may issue dyan eh. In 11 days, wala na. May piatos pa. May tempura pa. Na mga pangalan. Ang tanong, totoo bang tao yung mga yan? O di ba nakakaduda po yun? Yung ganong klaseng galawan?
Si Sara po ang may ganoong issue, kaya nga nakakaduda. Dahil nakakaduda, inimbestigahan po. Ngayon, ang Office of the President, bakit ninyo iimbestigahan? Ha? Eh, wala namang issue. Si Sara po ang may issue, hindi po yung Office of the President. 'Di ba? Kasi kung iimbestigahan po lahat ng ahensya, kukulangin po yung 1 taon. Kay Sara Duterte pa nga lang, hindi nga matapos-tapos pa yung investigasyon. 'Di ba? Si Sara Duterte lang ang nakagawa nito in 11 days. Wala na ang 125 million. Meron pa yung 7 days ba yun o 9 days? Ganon din, 125 din. Bilis, di ba? Parang tubig lang yung pera kay Sara Duterte. Pasarap buhay si Sara Duterte habang ang mga Pilipino naghihirap. Ganon. KO. Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinabi Paano tayo makakagawa ng isang matibay na investigasyon kung pinapatawag ka, hindi ka pupunta? Kung tinatanong ka, no comment ka? Kung iniimbestigahan si Sara, dedepensahan mo yung mali. Oh, paano mo matatanggap yun? Sige nga, katanggap-tanggap ba yun? KO. Naku, si Marcoleta nagalit na. KO. Relax ka lang, Marcoleta. KO. Diba? Kung ganyan yung diskarte mo, Marcoleta, hindi namin kailangan ng senador na tulad mo. Kasi tatakbo kang senador, diba? Hindi namin kailangan ng katulad mo. Bakit? Ay, yung mali po yung pinagtatanggol nitong taong ito. KO. Diba? Oh, yung mali ang pinagtatanggol. Yun yung problema. Diba? Ang kailangan ng mga Pilipino, yung magtatrabaho ng mabuti sa bansang ito at hindi sinungaling tulad mo, Marcoleta. O bakit ko nasabing sinungaling ka? Kamates, bell pepper, ano pa ba? Siling sigang? Nag-announce ka dun sa speech mo dun sa rally? Overprice yung mga sinasabi mo dun? Dun pa lang sinungaling ka na. Taga-Tarlac ka, Marcoleta, di ba? Ah, tapos hindi mo alam yung presyo? Kumbaga, nanguhula ka lang? Ha? Huwag ganon. Sinungaling ka, Marcoleta. KO. Ah. May video ako niyan eh. Nagtanong-tanong din ako kung magkano talaga. Ah. Anong sabi sa akin? O, yung siling sigang na 1 piraso, sabi ni Marcoleta, 10 piso daw yung isa. Nung binili ko, 40 cents lang. 1 piraso. Kamates, nagtanong ako. Oh, kulang-kulang 5 piso yung isa. Anong sabi ni Marcoleta? Umaabot daw ng 20 to 30 yung isa. Di ba? Tapos ang kilo daw 400. Samantalang nung nagtanong po ako, yung kilo lang po ng kamates ay 120 lang. Pero nung nakaraang buwan, mataas po talaga. Pero hindi naman umabot ng 400. Umabot lang po yung kilo ng kamates ng 200 pesos to 250. Yun lang po yung range nun. 'Di ba? Ang bell pepper naman po, ang presyo noon ay umaabot ng 600 pesos, hindi po 1,000. 'Di ba? Tapos kung bibilhin mo yung bell pepper, mura lang. Eh nakabili nga ako 310 eh. Oh, anong tawag sa'yo, Marcoleta? Sinungaling ka. KO. Ah. ng mga ensyang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin mo. Kaya nila ginagawa to para sa impeachment. Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya, hindi po ganun nga eh. Baligtad po ang nangyari eh. Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po. Kung yun ang... Alam mo, Marcoleta, bakit ka matatakot? Hindi naman pala trabaho ng ano yan eh. Hindi naman pala trabaho ng Quadcom yan. O bakit ka matatakot? Ang purpose kasi dyan, bakit may hearing po dyan sa Quadcom? Para po, in public, makita ng publiko kung ano yung totoo. Para hindi bitin yung mga Pilipino, makita yung detalye by detalye. Kasi pag binabalita na po kasi, okay, halimbawa, kuha yung magdedesisyon yan.
Oh, ibabalita na lang sa mainstream media, bitin. Hindi maiintindihan ng tao. Although, hindi naman sila fake news, kaya nga lang bitin. Okay? Na ganun-ganun na lang balita, boom, tapos. So, may mga magre-reklamo, hindi bias ka, ganito, ganyan. Mas maganda na po, dyan sa Quadcom, gawin yung hearing, para recorded po yan eh. Para makita din ng buong mundo kung ano po yung totoo. Makita ng publiko kung ano yung totoo. Ganon. Ngayon, bakit takot kayo? Bakit takot kayo na makita ng buong mundo kung anong mangyayari dyan sa Kongreso? Oh, bakit? May problema ba? KO. May tinatago ba? Isa nga sa tinatago niyo, si Piatos eh. Ayan, bistado. KO. Bakit nyo ayaw magpahiring dyan ayaw nyo mangyari dyan sa Quadcom? Bakit? Kasi mag-eleksyon na, masisira yung mga pangalan nyo. Baka sa 2028, lalo kayo lumagapak, ganon. Mas mabuti na yung magkaalaman. Maglabasan na ng sikreto. Diba? KO. Ating objective. Bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang. Marami. Okay. Ngayon, tatanungin kita, Marcoleta. Ilang opisina ba ang mayroong confidential funds na nakapaggasta ng pera na 125 million sa loob lang ng 11 days? Di ba isa lang? Ano? Office of the Vice President. Yun! Tapos! Di ba, Marcoleta? Ha? Ano? Sunog ka? KO. National government agencies. Ilan ba karami ang national government agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. Di 200. 250. 250. Yung 250 ba na yun? Sino yung may issue ng 11 days? Ubus yung budget. Sino? O di ba Office of the Vice President? Yung 249, walang issue. KO. Paano ngayon yan, Marcoleta? Anong gagawin mo? Diba? Yun. LGU, Tapos, sila yung 250, iimbestigahan mo lahat yun? Yan dami-dami pang dapat gawin sa bansang ito? Ipupukus nyo lahat yung atensyon nyo sa 250 na yan? Samantalang iisa lang naman yung may issue. Utak. Ha? Mag-isip-isip po tayo, minsan. KO. ng LGUs, mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000, kalahati nun 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 150. O palagay mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Grabing utak. KO. So, tatanungin, alam mo, Marcoleta, kung lahat iimbestigahan? Oo. Siguro hanggang pagkamatay natin dalawa kasi tatanda tayo, hindi pa matapos yung investigasyon yan. KO. Si Ballpoint Man, mamamatay na lang. Hindi pa po tapos yung investigasyon patungkol sa confidential funds. Kasi bakit? Nilahat po eh. Inimbestigahan lahat eh, kahit walang issue. Nag-aksaya ng oras at budget. Kasi kung iimbestigahan mo po yung lahat, wala namang issue yung iba dyan, nagsasayang ka lang ng budget. Oh. KO. Diba? Saan naman si Marcolita nga? Gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Kahit anong komite yun. Kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di pa ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure? Oh, kung pipigilan ka, ibig sabihin niya, Marcolita, pasaway ka. Bastos ka, 'di ba? Tingnan mo naman sa anong nandun ka sa hearing ng Quadcom. Nagpapasaway ka para kang bata. May edad ka na naman.
'Di ba? Ilang taong ka na, bakit pasaway ka dun? Oh. Kaya kapag pinigilan ka nila, alam namin yung dahilan. Pasaway ka. Sa Bisaya pa, palaaway ka. KO. Anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang-17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin busisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Hindi. Para sa akin, hindi. Ang gawain lang po ng House of the Representatives, sa pagkakaintindi ko lang oo, ay for the record lang po yung ginagawa nila. 'Di ba? Para sa mga Pilipino. Para makita kung ano yung totoong nangyari. 'Di ba? Ganun yun. At least, habang may hearing dyan sa Quadcom, may mga Pilipinong nakatutok. Nagulong-gulo sa mga nangyayari. Sa bagay, ayaw nyo mangyari yun. Na magkaroon ng hearing dyan sa Quadcom. Bakit? Ay makikita ng mga Pilipino kung ano yung katotohanan. At mauungkat yung mga baho ng mga amo nyo. KO. Diba? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay. Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. Sige. Ipapanawagan din namin, Marcoleta, na imbestigahan lahat ng may mga confidential funds. Pero siguraduhin nyo na yung may mga confidential funds na yan ay nakagasta din ng mabilisan. Ng 11 days, ganun. O, halimbawa, Office of the President, paano pag wala kayong mapatunayan na ginasta yung pera dyan sa loob lang ng 11 days? 7 days? Anong gagawin? Anong gagawin? Ang may issue lang si Sara eh. Sabi ko nga, kung imbestigahan po lahat, mamamatay na lang po ito si Marcoleta. Hindi pa matapos yung investigasyon. Mamamatay na lang si Ballpoint Man. Hindi pa matatapos yung investigasyon. Bakit? Matagal po yung proseso eh. Diba? O kay Sara Duterte pa nga lang ang tagal na niyan Mag-iisang taon na po. KO. Diba? Magpasa hanggang ngayon, hindi pa tapos. Tapos gusto mo, lahat ng ahensya ng gobyerno na may confidential, imbestigahan? Waka nalipo. KO. Ako iniisip ko pa lang, nahihilo na ako At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude Ang linaw po nito Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator Wala na po. O ba? Alam niyo kung wala naman talagang ginagawang kasamaan ito si Sara, harap at harap yan Sasagot at sasagot yan sa tamang proseso 'Di ba? Pero bakit ayaw sumagot? Bakit umiiwas at yung pinapadala yung mga kampon niya? May tinatago ba? KO. Tanong ko lang naman. Kung computer na, hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito.
Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away. Sana po'y... Oy, ikaw yung palaaway. Di ba? Kahit hindi mo pa oras eh. Hindi ka pa recognize, sumasagot ka na eh. Di ba? Ibastos ka kung ganun. Mag-antay ka na ma-recognize ka bago ka sumagot. Binabastos mo yung hearing eh. Oh. Eh, may dahilan sila kapag hindi ka pinapasok. May dahilan sila. 'Di ba? Ano 'yun? Unang-una, bastos po ito si Marcoleta. Oh. 'Di ba? Hindi pa recognize, sumasagot na. KO. Congressman ka, hindi mo alam yan? Ay, naku po. Ito yung para sa'yo. Sensible. Sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang agawan ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Eka, hindi ko alam kung inagawan ba talaga ng hopya. Oo, kasi... Totoo ba? Inagawan ba? Kasi ang pagkakaalam ko nung tiningnan ni Marcoleta yung pagkain niya, wala nang laman. Napamura siya, pasimple. Pero ang tanong, kinuha ba talaga? Hindi ko alam kung kinuha ba talaga. Hoy, next time, huwag kayong mga agaw ng hopya. Bigyan ko si Marcoleta ng hopya. Marami kami niyan. Padalhan kita. Para hindi na mag-init yung ulo mo. KO. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Paano magkakaroon ng quality? Ikaw mismo yung sumisira. Hindi ka pa nga recognize, sumasagot ka na. Excited lang? Nasobrahan sa pagka-excited? KO. Balik tuloy sa'yo. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin pag-address sa bawat isa. Noon, maingat kayo. Pero ngayon, ikaw yung bumabastos doon sa loob. Ikaw yung bumabastos sa loob. Kaya minsan, nasisigawan ka rin ng iba. Kasi ikaw naman yung nauna. Although mali naman talaga yung manigaw, pero kasi ikaw yung nauna eh. Diba? Sinisita ka ng kapwa mo katrabaho dyan sa loob. Ganun lang yun. Kailangan, tanggapin mo. May pagkakamali ka rin kasi. The Honorable Gentleman from Bohol, mga ganun kami. The Distinguished Congresswoman from... Mga ganun nga. The distinguished congresswoman. Biglang singit si Marcoleta. Ay, hindi, ganito, ganyan. Tama ba yun? KO. Di ba? Ikaw na mag-isip, Marcoleta. Tama ba yung ginawa mo? Hindi ka pa recognize. Di ba? Ang problema kasi sa mga katulad ni Marcoleta, pag masyado nang malaki yung ulo, bida-bida na po sa loob. Magbibida-bida na sa loob. Matagal na ako dito. So, plaking ko yan. Kahit di ako recognize, sasagutan ko. Tama ba yun? KO. Sus Mariusip. late eh. Ngayon po hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng isa. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng ganun? Nakakita na po kayo ng ganun? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Nakikita namin, nakikipag-away ka nga sa loob eh. Ha? Nakikita namin, Marcoleta. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. Hindi nyo trabaho. Pero matutuwa yung mga Pilipino kung tutulong kayo sa pag-audit. Kasi sasabihin ng mga Pilipino at ang galing naman ni Marcoleta, may initiative, tumutulong. Wala eh. Wala kayong initiative. Ikaw pala. Buti pa yung mga kasamahan mo meron. At least tumutulong sila. Yun yung may pagmamahal sa bansa.
Diba? By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives, kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? Tinatanong tayo kung nagkakaintindihan ba daw tayo. Hindi tayo nagkakaintindihan kung ganun. Natatawa na lang ako, sorry ah. KO. Kami pa yung sasabihan mo ng ganyan. Ako naman, Marcoleta. Good luck na lang ha. Sana manalo ka sa darating na eleksyon. I-post mo yan. Para may tagapagtanggol naman yung mga Duterte. Pero ang masasabi ko sa'yo, Marcoleta, good luck. Magaling ka naman eh. Magaling kang magtanggol eh. Pinagtatanggol mo isang pamilya, hindi yung bansa. KO. Diyan ka magaling, Marcoleta. Di ba? Yun lang masasabi ko dito kay Marcoleta, mga pre. Ayan ha. Siyempre, yan. Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, mga pre. Ballpoint Man 2.0 po yung pangalan ng ating Facebook page. And syempre, meron din po tayong TikTok. Ayan ha, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre, sa hindi pa po subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, share ang video na to at mag-like, mga pre. And also, ring the notification bell, mga pre, para updated po kayo sa mga uploads natin. At pag may live po tayo, mag-notify po agad sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer. O, ganun lang po yan, mga pre. And then, yun lang po, no? Kita-kits po tayo ulit sa susunod nating video. Ingat and bye-bye muna, mga pre.